Kabanata 3251 hanggang Kabanata 3260. Kabanata 3251. Matapos makuha ang mapa ng ikapitong lugar mula sa dambana ng tadhana, agad na napansin ni Yehan na may 50 punto sa mapa, na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng ikapitong lugar. Ang 50 punto sa mapa ay kumakatawan sa 5 santuwaryo. Tanong ni Yehan habang tinitingnan ang estatwa. Sumagot ang estatwa, oo, ang pulang punto sa mapa ay ang santuwaryo, ngunit mayroong dagsa ng mga hayop tuwing gabi. Bagamat maaaring harangan ng santuwaryo ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, sasalakayin din ito ng dagsa ng mga hayop. Dagsa ng mga hayop, ano ito? Kumunat ang noo ni Yehan, iba talaga ang ikapitong lugar kumpara sa ibang mga lugar. Ang pagdating ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa gabi ay magpapasigla sa mga mutedong halimaw dito, na magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang katinoan at maging labis na agresibo. Ito ang dagsa ng mga hayop. Matapos marinig ang paliwanag ng estatwa, lalong kumunat ang noo ni Yehan at iba pa, ngunit lalong lumalim ang dilim ng kalangitan at lalong lumalakas ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na umiiral sa mundo. Maaari na lamang niyang tiisin ni Yeching at Aozeshuan ito. Nakita ito ni Yehan kaya't hindi na siya tumigil pa sa dambana ng tadhana. Kinuha niya sina Yeching, Aozeshuan, at isang hayop patungo sa pinakamalapit na santuwaryo sa mapa. Sa daan patungo sa santuwaryo, nagpadala rin si Yehan ng impormasyon sa iba, gumawa ng ilang kopya ng mapa at ipinamahagi ito, sinasabi ang lahat ng alam niya. Bukod kay Yehan at sa gininto ang unicorn na immune sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, mahirap para sa iba na tiisin ito. Pinakamabuti na pumasok sa santuwaryo tuwing gabi. Hindi nagtagal, nakarating na sina Yehan sa kanlungan na minarkahan ng pulang punto sa mapa. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, may isang napaka-lonely na kastilyo dito. Malaki ang kastilyo at napakaluma. Pagdating ng gabi, natuklasan ni Yehan na may isang protection na takip sa gilid ng kastilyo, at automatikong mawawala ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo kapag nahaharap sa takip na ito. Ito na siguro ang lugar ng kanlungan, Terra, pumasok tayo. Pumasok sina Yehan sa kastilyo. Ang protection na takip ay para lamang harangan ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, hindi ito humadlang kina Yehan. Ang buong kastilyo ay walang tao maliban sa kanila, ngunit maayos pa ring napapanatili ang mga pasilidad sa loob nito, walang problema na makapag-alalay ng daan-daang tao. Matapos pumasok sa kastilyo, huminga ng maluwag sina Yeching at Aozeshuan. Hinabol nila ang daan kanina at naharap sa pagsalakay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa langit at lupa, napakahirap nilang tiisin ito. Sa ganitong kapaligiran, baka kahit na mga batang malalakas na tulad ng ilang walang katulad na tauhan ay hindi makakapanatili ng ilang oras. Hindi ko akalain na ganito ang sitwasyon kapag pumasok sa ikapitong lugar. Kung wala itong kanlungan, mahirap na mabuhay sa gabi pagkatapos pumasok sa ikapitong lugar. Huminga ng malalim si Yeching habang tinitingnan ang madilim na kalangitan sa labas ng kastilyo. Sa ganitong malupit na kapaligiran, baka si Yehan lamang, isang kakaibang tao, ang walang takot. Nagsalita rin si Aozeshuan, bukod sa pagsalakay ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa gabi, darating din ang dagsa ng mga hayop. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang dagsa ng mga hayop na ito. Takot kong hindi ito karaniwan. Tiningnan din ni Yehan ang tahimik na kalangitan sa labas na may napakatakot na presensya. Habang lalong lumalim ang gabi, lalong naging mapanganib ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa langit at lupa. Ang tahimik na kalangitan ay parang isang hayop na kumakain, na parang anumang oras ay babukas ang madugong bibig nito para lunukin ang lahat sa kastilyo. Sa oras na iyon, hindi pa nagtatagal nang makarating sina Yehan at ang tatlo sa kanlungang ito nang marinig ang mga tunog ng kiskisan sa kalangitan sa labas, na nakakuha ng pansin ni Yehan. Mga tao mula sa Akademyang Budista. Sabi ni Aozeshuan. Sa isang iglap, dumating ang 12 ng mga alagad ng Akademyang Budista sa ilalim ng pamumuno ni Buddha Chanka. Matapos makuha ang kopya ng mapa mula kay Yehan, pumunta si Buddha Chanka patungo sa pinakamalapit na santuwaryo, ngunit pagpasok sa ikapitong lugar, hindi pa nakontak ni Buddha Chanka ang maraming alagad ng Akademyang Budista, marami sa kanila ay sumusunod sa sinaunang Buddha Banan, o nagkakawatak-watek pa rin sa iba't ibang lugar. Mapagbigay na narito ka rin pala. Nang makita sina Yehan sa loob ng kastilyo, ngumiti si Buddha Chanka. Pagpasok niya sa ikapitong lugar, plano niyang hanapin si Yehan, mas mabuti na lang na nagkita sila. Mula noong pumasok sila sa lungsod ng tadhana, napansin ni Yehan na ang mahusay na santa na ito na palaging walang pakialam sa mga bagay sa labas, bihirang ngumiti, at parang hindi nararanasan ang mga bagay sa mundo ay lalong naging makatao.
Tumango si Yehan at ngumiti, mukhang talagang tayo ay may kapalaran, mahusay na santa. May 5 santuwaryo sa ikapitong lugar, ngunit tayo ay napunta sa iisang lugar. Lumapit si Buddha Chanka na ngumingiti at nagsabi, ang mga Buddha ay tumututok sa kapalaran, at ang kapalarang ito ay sanhi at bunga. Marahil ay talagang may sanhi at bunga sa pagitan ni Chanka at Ginong Ye, kaya tayo ay tiyak na magkikita. Maririnig sa boses ni Ao Zishuan ang selos habang siya ay nagsasabi, baka ba ang mahusay na santa ng Budismo ay may gustong gawin sa isang lalaking may asawa na. Baka ito ay makakasira sa tradisyon ng Budismo. Napailing si Yehan na parang hindi niya narinig ito. Marinig ito, patuloy na nagsalita si Buddha Chanka, huwag kang mag-alala, ikatlong prinsesa. Ang paghahambing ni Chanka at Ginong Ye at ang ating pagkikita ay dahil sa sanhi at bunga, walang damdaming pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Nakayuko si Yeching kay Ao Zishuan na may gustong sabihin pa. Nakita ito, kaya't walang magawa si Ao Zishuan kundi tumayo sa tabi. Mapagbigay na Ye, may alam ka pa ba tungkol sa ikapitong lugar na ito? Lumingon si Buddha Chanka kay Yehan. Sabi ni Yehan, narinig ko na darating ang dagsa ng mga hayop sa gabi at aatakihin ang mga taong pumasok sa santuwaryo, ngunit hindi pa ito nangyayari. Kung nais mong maunawaan ang lugar na ito, kailangan nating alamin ito hakbang-hakbang. Sabi ni Buddha Chanka, talagang iba ang ikapitong lugar na ito kumpara sa mga naunang lugar. Hindi ko alam kung may iba pang hindi alam na panganib dito. Kabanata 3252. Hayaan nating tingnan natin habang naglalakad tayo. Manatili ka muna sa loob, lalabas ako para tingnan. Pagkatapos nito, umalis si Yehan mag-isa sa kastilyo at dumating sa madilim na mundo sa labas. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na dumadaloy sa mundong ito ay naging mas marahas pa. Kung ang ibang tao ay mahaharap sa ganitong pagsalakay, magiging napakapanganib iyon. Gayunpaman, walang epekto sa kanya ang anumang nito. Pagdating niya sa madilim na mundo sa labas, automatikong sumisipsip ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo sa kapangyarihan ng mga nagwawalang buhay na sinaunang Diyos at demonyo sa mundo. Ang ganitong pagsisipsip ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang braso ng mga Diyos at demonyo, ang talaan ng mga Diyos at demonyo sa braso ay naging parang tunay na buhay, at ang dalawang mahusay na porma sayon, ang dakilang porma sayon ng pagparusa sa mga Diyos at ang dakilang porma sayon ng pagseselyo sa mga demonyo, ay patuloy na gumagana. Parehong sinaunang mahusay na porma sayon ang dakilang porma sayon ng pagparusa sa Diyos at ang dakilang porma sayon ng pagseselyo sa demonyo. Noong una, ginamit ni Emperador Zinwo ang kanyang sariling braso bilang tagadala para ilarawan ang talaan ng mga Diyos at demonyo, pagkatapos ay ginamit ang mga punto sa kanyang braso bilang batayan para bumuo ng dakilang porma sayon ng pagparusa sa Diyos at dakilang porma sayon ng pagseselyo sa demonyo. Mayroong itong dalawang sinaunang mahusay na porma sayon, kasama pa ang talaan ng mga Diyos at demonyo, kaya't ang may-ari ng braso ng mga Diyos at demonyo ay maaaring ipatawag ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo para gamitin ito. Noong nakuha ni Yehan ang braso, sinabi ng tunay na sandata na nagpoprotekta dito na may mga lihim sa braso at tanging si Yehan lamang ang makakadiscover ng mga lihim na ito sa sarili niyang paraan. Ngayon, natuklasan ni Yehan na ang braso ng mga Diyos at demonyo ay ang susi para buksan ang hindi alam na lupain, ngunit wala pa siyang natuklasang iba pa sa ngayon. Bukod pa rito, minsan nang sinabi ng espiritu ng tunay na sandatang mace na ang braso ng mga demonyo ay maaaring mag-evolve. Sa kasalukuyan, ang braso ng mga demonyo ni Yehan ay kilala bilang ang unang kamao ng demonyo sa ilalim ng Emperador ng Langit, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Yehan, imposibleng baguhin ang braso ng mga demonyo. Sapat na itong mabuti na maipamalas ng buo ang kapangyarihan nito, at sapat na itong mabuti na maipamalas ang isa o dalawa sa 10 bahagi nito. Sa sandaling ito, automatikong sumisipsip ang braso ng mga Diyos at demonyo sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na dumating mula sa langit at lupa, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na may isang uri ng pagbabago na nangyayari sa kanyang braso ng mga Diyos at demonyo. Maaari niyang maramdaman na ang mga selula at tisyo sa loob ng braso ay dumadaan sa isang uri ng pagbabago. Ito na ba ang ebolusyon na sinabi minsan ni Chiling? Habang nararamdaman ang pagbabago sa braso ng mga Diyos at demonyo, iniisip iyon ni Yehan. Marahil ay totoo nga. Minsan nang sinabi ng espiritu ng maliit na tunay na sandata ng martial arts na ang braso ng mga demonyo ay maaaring mag-evolve tungo sa pinakadakilang sandata na kayang pumatay ng emperador ng langit, iyon ay ang antas ng pinakamataas na sandata. Ngunit paano magaganap ang ebolusyon na ito? Noong una ay hula lamang ito, ngunit ngayon ay automatikong sumisipsip ang braso ng mga Diyos at demonyo sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundo. Dapat itong umuunlad sa direksyon ng autonomong ebolusyon.
Ang boses ni Suzuko ay tumunog sa isip ni Yehan at nagsabi. Maririnig ito, may liwanag na kumislap sa mga mata ni Yehan at nagsabi, kung gayon, ang ikapitong lugar na ito ay isang mahusay na lugar para sa akin na i-evolve ang braso ng mga demonyo. Hindi ko alam kung ang ikawalong lugar, ikasyam na lugar, at maging ang 12 lugar ay kapareho ng ikapitong lugar. Huwag kang masyadong makasarili. Kahit na maaaring mag-evolve ang braso ng mga demonyo, ngunit masyadong mahina ang iyong kasalukuyang lakas. Kung talagang mag-evolve ang braso ng mga demonyo hanggang sa antas ng pinakamataas na sandata ng demonyo, hindi tiyak kung mabuti o masama ito para sa iyo, bata. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay konektado sa iyong katawan, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Naaalala mo pa ba ang iniwan sa iyo ni Emperador Zinwu noon? Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay hindi sa kanya, ito ay sa akin. Sabi ni Yehan sa kanyang isip, hindi niya pa rin maintindihan ang pangungusap na ito. Sabi ni Suzuko, ngayon ay nararamdaman ko na ang Emperador Zinwo ay alinman ay nakita ang isang uri ng lihim, o natanggap ang isang uri ng patnubay, kaya niya itong pinino ang braso ng mga demonyo. Sa tingin ko ay malamang na ang huli. Kung talagang natanggap ni Emperador Zinwo ang isang uri ng patnubay, ang patnubay na iyon ay tiyak na nangyari sa lungsod ng tadhana. Hindi mo ba nakikita? Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay maaaring buksan ang hindi alam na bagay, ito ay ganap na ginawa para sa iyo. At ngayon ay maaari rin itong automatikong sumisipsip sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, na konektado rin sa lungsod ng tadhana. Marahil, si Emperador Zinwo ay ang lumikha lamang ng braso ng mga Diyos at demonyo, ngunit maaaring hindi niya ito ganap na naiintindihan dahil ito ay sa iyo, hindi sa kanya. Natahimik si Yehan saglit bago nagsalita, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay talagang malapit na konektado sa lungsod ng tadhana. Kung talagang natanggap ni Emperador Zinwo ang isang uri ng patnubay sa lungsod ng tadhana, anong uri ng patnubay iyon? Sino ang nag-iwan ng patnubay na iyon? Ano ang pinakadulo na layunin? Patuloy na nagsalita si Suzuko, ito ay mga hindi pa nalulutas na misteryo sa ngayon. Kung tama ang ating mga hula, tiyak na makakahanap tayo ng sagot sa lungsod ng tadhana. Matapos makipag-usap ng ilang sandali ang isang tao at isang hayop, tumutok si Yehan sa kanyang braso ng mga demonyo. Sa kasalukuyan, ang braso ay sumisipsip sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundo. Anong uri ng pagbabago ang magkakaroon ng braso ng mga demonyo? Talagang kakaibang tao ang mapagbigay na Ye. Mayroon siyang braso ng mga Diyos at demonyo, kaya't ganap na walang takot sa marahas na kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa mundong ito. Sa loob ng kastilyo, humanga ang batang babae na si Buddha Chanka, at kahit na ang mga alagad ng Akademyang Budista ay nagulat. Napakahirap para sa kanila na labanan ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo habang naglalakbay sila papunta rito kanina, ngunit ngayon, ang marahas na kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay walang epekto sa kanya. Nakita ang matapang at matingkad na mga mata ng batang babae na si Buddha Chanka, na pabuntong hininga si Ye Ching sa kanyang isip at may mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, talagang kahanga-hanga ang taong ito. Gayunpaman, nang ang lahat ng mata sa kastilyo ay nakatutok kay Yehan, sa madilim na mundo sa labas ng kastilyo sa sandaling ito, may isang napakatakot na puwersa ng pagkabalisa na papalapit sa kastilyo. Ang mabangis na puwersang iyon ay napakalakas, kahit na maramdaman lamang ang presensyang ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Yehan sa labas ng kastilyo at ng lahat ng tao sa loob nito. Umubo, umubo, umubo. Sa isang iglap, naramdaman ang marahas na panginginig mula sa lupa, na naging sanhi ng patuloy na pagyanig ng buong kastilyo. Tinitingnan ng lahat ang madilim na mundo. Sa kanilang mga mata, ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako sa kalawakan at lupa na papalapit sa kastilyo. Napakalaki ng mga halimaw na ito. Ang ilang mga lumilipad na halimaw ay nagkalat ng kanilang mga pakpak, na sumasakop sa langit at araw. Ang mga mata ng mga halimaw na ito ay lubhang pula, na naglalabas ng mabangis at marahas na presensya. Ang nakakatakot na sigaw ng mga hayop ay napuno agad ang madilim na mundo, na nagpapanginginig ng puso. Hindi maganda, darating na ang dagsa ng mga hayop. Nagbago ang mukha ni Ye Ching, may daan-daang halimaw sa labas ng kastilyo sa sandaling ito. Bawat halimaw ay napakalakas at nawalan na ng katinoan, na ginagawa itong mas nakakatakot. Lahat sila ay papunta sa kastilyo, ito ay tiyak na isang nakakatakot na puwersa na makakapagwasak ng mundo. Nagbago rin ng husto ang mga mukha ng mga alagad ng Akademyang Budista. Tumayo sila sa kalawakan sa loob ng kastilyo, tinitingnan ang nakakatakot na tanawin na papalapit ng papalapit sa kanila habang kumunat ang kanilang mga noo. Sa labas ng kastilyo, may ekspresyon din ng pagkabigla sa mukha ni Yehan.
Kung ang napakalakas na dagsa ng mga hayop na ito ay makakapasok, kung hindi ito mapipigilan, tiyak na masisira ang buong kastilyo, at mawawala na rin ang santuwaryong ito noong oras na iyon. Kabanata 3253. Sa isang iglap ng walang utos mula kay Yehan, ang ginintoang unicorn ay umungal pataas sa langit at dumating din sa labas ng kastilyo, tumayo sa tabi ni Yehan, at ang walang katapusang presyo ng mga hayop ay lumabas mula dito, na patuloy na kumakalat sa kalangitan ng gabi. Ngunit malinaw na imposibleng takutin ng ginintoang unicorn ang grupo ng mga halimaw na nawalan na ng katinoan. Hindi sila natatakot sa paghihigpit na dulot ng ginintoang unicorn at patuloy na gumagawa ng ingay na umaabot sa buong mundo habang papalapit sa direksyon ng kastilyo. Huwag mong hayaan silang malapit sa kastilyo. Malakas na sumigaw si Yehan at tumalon mula sa lupa. Lumitaw ang espada ng mga pagsubok sa kanyang kamay, at tinawag din ni Yehan ang kanyang larawan. Ang nakakatakot na lakas ng espada ay naglalipad sa buong kalangitan, na tumatama patungo sa grupo ng mga nagwawalang buhay na dagsa ng mga hayop na parang libu-libong sibat. Umungal ang ginintoang unicorn at sumugod patungo sa dagsa ng mga hayop gamit ang kanyang hindi matatalo na katawan. Ang mga mababang antas na mutidong halimaw na ito ay nang ahas na baliwalain siya, na natural na nagpasiklab ng galit sa ginintoang unicorn. Sa isang iglap sa ilalim ng kalangitan ng gabi sa labas ng kastilyo, nakipaglaban na sina Yehan at ang kanyang larawan, kasama ang ginintoang unicorn, sa nakakatakot na dagsa ng mga hayop. Habang nakaharap sa ganitong kahindek-hindek na dagsa ng mga hayop, bawat galaw ni Yehan at ng kanyang larawan ay isang pag-atake na pampamatay. Ang mga makapangyarihang pamamaraan tulad ng pag-iyak ng demonyo, paglunok ng lalim na katotohanan, at pagseselyo ng langit at lupa ay ginamit ni Yehan at ng kanyang larawan isa-isa. Gayunpaman, bagamat makapangyarihan ang mga lihim na armas ni Yehan, napakatakot ng dagsa ng mga hayop. Daan-daang mga halimaw na napakalakas na ay matapang na pumupunta rito. Kahit na pinatay ni Yehan, ang kanyang larawan, at ang ginintoang unicorn ang ilang mga hayop, napilitan pa rin silang umatras ng paunti-unti at hindi nagtagal ay napilitang pumunta sa harap ng proteksyon na takip. Nakita ito, sina Yeching, Ao Zexuan, Buddha Chanka, at iba pa sa loob ng kastilyo ay nagpalipad ng kanilang mga pag-atake isa-isa, at ang mga makapangyarihang pag-atake ay dumating patungo sa nakakatakot na dagsa ng mga hayop sa labas ng kastilyo na parang ulan. Umubo. Ang nakakatakot na mga galaw ay namutawi sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi. Ang lupa ay nanginginig at ang kalawakan ay nanginginig. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng mga tao, maraming mga halimaw sa nakakatakot na dagsa ay natural na namatay. Gayunpaman, ang grupo ng mga halimaw na nawalan na ng katinoan ay alam lamang ang pagpatay at pagkasira. Kahit na ang mga pinsala at kamatayan ay hindi nila ikinababa ng isang hakbang paatros, at sila ay galit na umatake sa puwersang nagtatanggol na binubuo ni Yehan at iba pa. Sa sandaling ito, walang alinlangan na si Yehan sa labas ng kastilyo ang may pinakamalaking karga. Nasugatan na siya nang makipagbanggaan siya sa ilang nakakatakot na mga halimaw. Kahit na sa malapit na labanan, ang mga kuko ng mga halimaw ay tumama sa katawan ni Yehan at nag-iwan ng maraming nakakatakot na bakas, na umaagos ng dugo. Siyempre, sa oras na ito, ganap nang ibinuhos ng ginintoang unicorn ang kanyang nakakatakot na lakas. Ang ginintoang katawan nito, na parang isang mabangis na toro, ay nagwawasak sa loob ng nakakatakot na dagsa ng mga hayop. Basta't maabot ng ginintoang unicorn ang mga halimaw, ang kanilang katawan ay mabibiyak. Ang mga tumatama dito ay pumuputok, at ang matutulis nitong mga kuko ay sapat na lakas para mapunit ng puwersa ang isang halimaw na kasing laki ng isang bahay. Gayunpaman, kahit na napakalakas ni Yehan at iba pa, hindi natatakot ang mga halimaw na nawalan na ng katinoan sa kanila. Alam lamang nila na patayin at sirain ang grupo ng mga tao sa kanilang harapan. Porma sayo ng pag-abot sa langit, pigilan. Ang pag-iisip ni Yehan ay bumuo ng isang porma sayo na sumusunod sa batas ng lupa. Ang mga batong haligi na umaabot sa langit ay lumabas mula sa ilalim ng lupa, na umaabot sa walang katapusang kalangitan. Sa isang iglap, maraming mga halimaw ang nakulong sa porma sayo ng pag-abot sa langit. Gayunpaman, kahit na ang porma sayo ng pag-abot sa langit ni Yehan ay isang bitag, mahirap na pigilan ng mahabang panahon ang mga halimaw na ito. Sa pagwawasak ng mga labis na mabangis at nakakatakot na mga halimaw, tinamaan nila ang mga batong haligi na umaabot sa langit. Hindi nagtagal, ang porma sayo ng pag-abot sa langit ni Yehan ay napinsala ng napakabilis. Sa sandaling ito, ang proteksyon na takip sa labas ng kastilyo na humahadlang sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay naging malutong na parang bubos agin na. Ang lakas ng labanan sa ilalim ng kalangitan ng gabi ay labis na marahas. Kung magpapatuloy ito, ang proteksyon na takip na ito ay masisira sa lalong madaling panahon, at masisira ang kastilyo.
Kapag nawala na ang santuwaryong ito, hindi na makakapaglaban ng mahabang panahon sina Yeching at iba pa. Patayin. Sa harap ng kastilyo, itaas ng husto ni Yehan ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo, at ang marahas na kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na umiiral sa kalangitan ng gabi ay biglang nagtipon ng galit, na nagpamukha kay Yehan na may walang katapusang lakas na magagamit. Sa sandaling iyon, naramdaman lamang ni Yehan na ang kanyang braso ng mga demonyo ay malapit ng pumutok sa sandaling ito. Hindi niya maipamahala ang kapangyarihang iyon at lampas na ito sa kanyang kakayahan. Sa isang iglap, galit na sinipan ni Yehan ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo, na nagdulot ng pagsabog ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi. Umubo. Ang suntok ni Yehan ay tumama sa kalawakan, at ang walang katapusang lakas ay kumalat. Ang mga katawan ng halos 20 mga halimaw sa paligid ni Yehan ay agad na pumutok, na naging mga grupo ng nakakatakot na usok ng dugo na naglalipad sa buong kalangitan. Ang buong katawan ni Yehan ay naging pula, na parang isang Diyos ng digmaan na si Shire. Patayin. Muli na namang sumigaw si Yehan, muli na namang galit na nagtitipon ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na umiiral sa mundo. Sa sandaling ito, ang braso ng mga Diyos at demonyo ni Yehan ay bahagyang lumawak ng isang ikot, at ang kapangyarihang iyon ay umabot na sa limitasyon na kayang niyang kontrolin. Baka anumang oras na pumutok ang braso ng mga demonyo. Bata, nababaliw ka na. Kapag naabot na ng braso ng mga Diyos at demonyo ang kanyang limitasyon, ikaw ay makakakuha ng pagbabalik ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Sigaw ng boses ni Suzuko sa isip ni Yehan. Gayunpaman, habang nakaharap sa grupo ng mga galit na hayop na alam lamang ang pagpatay at pagkasira, wala ng panahon si Yehan na isipin ang mga kahihinatnan. Dahil ang paggamit ng braso ng mga Diyos at demonyo sa ganitong kapaligiran ay gagawing mas malakas ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na kanyang may pamamahala, syempre namang nais ni Yehan na gamitin ang kapangyarihang ito para pigilan ang grupo ng mga nakakatakot na hayop na ito. Umubo. Isa pang labis na nakakatakot at hindi maipaliwanag na suntok ang ipinadala, at marami pang mga halimaw sa paligid ay namatay muli. Ang buong tanawin ay labis na marumi sa dugo. Ang lupain sa kanyang harapan ay naging pula lahat, at ang dugo ay damaloy na parang ilog. Kabanata 3254. Sa huli, halos isang oras na nakipaglaban sina Yehan at iba pa bago nila maputol ang ulo ng karamihan sa mga halimaw, at ang natitirang mga halimaw ay unti-unting umatras. Bagamat nawalan na ng katinoan ang grupo ng mga halimaw, matapos ang ganitong galit at brutal na pagpatay, kahit na sila ay walang katinoan at alam lamang ang pagpatay at pagkasira, lahat sila ay natakot. Lalo na ang dalawang makina ng pagpatay na sina Yehan at Gininto ang Kilin, sila ang pinakamaraming napapatay na mga halimaw. Kahit na sila ay nasugatan, mahirap para sa grupo ng mga nakakatakot na halimaw na makalusot sa kanilang pagtatanggol na binubuo ng isang tao at isang hayop. Nakita ang dagsa ng mga hayop na unti-unting umaatres, huminga ng maluwag ang lahat ng tao sa kastilyo. Bagamat walang namatay sa labanang ito, ginamit ng lahat ang kanilang lakas na lampas sa kanilang limitasyon, at halos maubos na sila ngayon. Ito nga pala ang dagsa ng mga hayop, napakatakot. Natakot si Ao Zishuan. Kung hindi dahil kay Yehan at ang Gininto ang unicorn na desperadong nagtatanggol sa labas, maaaring makalusot ang grupo ng mga nakakatakot na halimaw na ito sa pagtatanggol at pumasok sa kastilyo para sirain ang santuwaryong ito. Huminga ng malalim si Yeching at nagsabi, ang mga halimaw na ito ay ganap nang nawalan ng katinoan, na parang mga bakal na tao na hindi alam ang sakit o takot. Hindi naman ganap na walang katwiran. Basta't tayo ay sapat na lakas, maaari pa rin nating patayin sila. Maaari silang maramdaman ang takot kahit na nawalan sila ng katwiran. Buhok-buhok sa dugo, pumasok si Yehan mula sa labas kasama ang Gininto ang unicorn. Sa sandaling ito, ang katawan ng Gininto ang unicorn ay naging pula ng dugo at mukhang nakakatakot. Xiaohan. Mabilis na lumapit si Yeching, ngunit umiling si Yehan at nagsabi, ayos lang ako, medyo pagod lang. Napakatakot ng dagsa ng mga hayop na ito, hindi ko alam kung paano na ngayon ang iba. Sa kasalukuyan, naramdaman lamang ni Yehan na ang kanyang mga braso ay naging napakahina, lalo na ang patuloy na labis na paggamit ng braso ng mga Diyos at demonyo ay nagdulot ng labis na karga sa kanyang katawan. Kahit na ang batas ng buhay ay makakapagpagaling sa kanya ng kanyang mga pinsala sa maikling panahon, hindi nito maibabalik agad ang kanyang lakas. Bata ka talaga, talagang hindi mo pinapahalagahan ang iyong buhay. Napabuntong hininga si Suzuko sa isip ni Yehan. Maririnig ang mga salita ni Yehan, hindi napigilan ng lahat ng tao sa kastilyo na mag-alala para sa Akademyang Zingo, ibang mga tao mula sa Akademyang Budista, bundok ng Tiandao, mga mahusay na mandirigma ng Tianlong, mga henyo ng mga halimaw, si Li Zhengdao, at iba pa.
Ang unang gabi sa ikapitong lugar ay hindi tahimik para sa sinuman. Naranasan ni Yehan at iba pa ang isang brutal na labanan, at ganoon din ang nangyari sa iba. Dumating ang nakakatakot na dagsa ng mga hayop, lahat ng santuwaryo na umiiral sa ikapitong lugar ay sinalakay ng husto, at ang brutal na paglalaban ay nagbigay diin sa gabi ng matinding amoy ng dugo. Sa loob ng kastilyo, nagpapahinga ngayon sina Yehan at iba pa. Matapos ang labanan kanina, halos maubos ang lakas ng bawat isa at kailangan nilang ibalik ang kanilang lakas. Napakadelikado ng ikapitong lugar na ito, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng nakakatakot na dagsa ng mga hayop na ito. Sa kabilang dako, ang hindi karaniwang gininto ang unicorn ay kumuha ng gawain na magbantay na parang walang nangyari. Kung darating muli ang panganib, magiging ligtas ang loob ni Yehan at iba pa dahil may nagbabantay na gininto ang unicorn. Gayunpaman, matapos maranasan ang nakakatakot na dagsa ng mga hayop na ito, ang gabing ito ay medyo tahimik at walang ibang nangyari pa. Pagdating ng umaga, lumitaw ang unang sinag ng araw mula sa abot-tanino, na tumago sa gabi. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na umiiral sa langit at lupa ay unti-unting nawawala, ngunit kahit na may sikat ng araw, mukhang medyo madilim pa rin ang mundo at nagdudulot ito ng isang hindi nakikita na kapaligirang nakakapagod ng damdamin. Isa-isa nang gumising sina Yeching at iba pa, at halos na ibalik na ang kanilang lakas. Tanging si Yehan pa rin ang nagsasagawa ng meditasyon at pagsasanay. Sa pagkakataong ito, patuloy na ginamit ni Yehan ang braso ng mga Diyos at demonyo ng may labis na karga, na naubos ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Bagamat ang batas ng buhay ay makakapagpagaling sa kanyang mga pinsala, hindi nito matutulungan siyang ibalik ang kanyang sariling lakas. Hanggang sa tanghali lamang nagising si Yehan mula sa kanyang pagsasanay, ngunit matapos ang laban ng may labis na karga na ito, natuklasan ni Yehan na ang Tianwei na kanyang kinokontrol ay medyo lumakas pa. Kung magpapatuloy ito, maaari niyang matrigger ang banal na pagsubok sa maikling panahon. Uy! Lumakas ang braso ng mga Diyos at demonyo. Sa oras na ito, naramdaman ni Yehan na tila mas lumakas ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo kumpara sa dati, at mas makapal na ang kapangyarihan nito. Kahit na ang dugo at mga selula ay naglalaman ng makapangyarihang mga sinaunang Diyos at demonyo. Bagamat hindi maipamalas ni Yehan ang buong lakas ng braso ng mga Diyos at demonyo noon, naramdaman niya pa rin ang lakas nito. Kung ikukumpara sa dati, walang alinlangan na mas malakas na ngayon ang braso ng mga Diyos at demonyo. Dahil sa pagbabagong ito, naramdaman ni Yehan na madaragdagan ang bilang ng pagkakataon na maaari niyang patuloy na gamitin ang braso ng mga Diyos at demonyo. Basta't hindi na niya ito gagamitin ng may labis na karga, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbabalik ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Mukhang talagang maaaring gawing umunlad ng sarili nitong ang braso ng mga Diyos at demonyo ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo dito. Muli na namang tumunog ang boses ni Suzaku sa isip ni Yehan. Sayang naman, kung ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay umiiral din dito sa araw, mas mabilis sana ang ebolusyon ng braso ng mga Diyos at demonyo. Iniisip iyon ni Yehan sa kanyang isip. Sabi ni Suzaku, huwag kang masyadong makasarili, bata. Kailangang gawin ang lahat ng bagay hakbang-hakbang. Walang masama kung mabagal lang. Siyempre, naiintindihan din ni Yehan ito. Lumabas siya ng kastilyo at pumunta sa labas. Sina Yeching at iba pa ay nagbabantay sa paligid ng kastilyo, naghihintay kay Yehan. Nakita si Yehan na lumabas ng kastilyo, lumapit sina Yeching at iba pa. Nagsabi si Yehan, mabuti naman kayong lahat. Umiling sina Yeching at iba pa, hindi lang namin alam kung paano na ngayon si Kuya Lee. Kabanata 3255. Maririnig ito, kumunat ang mga kilay ni Yehan habang tinitingnan ang basang dugo sa paligid ng kastilyo, pati na rin ang mga bahagi ng katawan na nakakalat sa lupa. Ang amoy ng dugo sa hangin ay nagpapaalala sa lahat ng brutal na labanan kagabi. Napakatakot ng dagsa ng mga hayop kahit na maayos sina Li Zhengdao at iba pa, siguradong napakasikip ng kanilang dinanas at hindi maiiwasan ang mga pinsala. Nagsalita si Buddha Chanka, mapagbigay na darating ang dagsa ng mga hayop tuwing gabi. Dapat tayong mag-isip ng isang perpektong plano para dito. Hindi dapat masyadong magkawatak-watek ang ating puwersa. Kung ganoon, mahihirapan tayong pigilan ang pagsalakay ng dagsa ng mga hayop tuwing gabi. Tama iyan. Tumango si Yehan, tiningnan ang mapa ng ikapitong lugar sa kanyang isip at nagsabi, may 5 santuwaryo sa ikapitong lugar. Pumili tayo ng santuwaryo sa pinakagitnang bahagi ng lugar. Kapag dumating na ang gabi, pupunta lahat sa santuwaryo sa gitnang lugar at magsasama-sama. Hindi lamang mababawasan ang mga nasawi, kundi mas malakas din ang puwersang makakapidyaw sa dagsa ng mga hayop.
Nagsalita si Yeching, ang santuwaryo sa gitnang lugar ay nasa pinakagitna ng ikapitong lugar na konektado sa lahat ng direksyon. Maaaring gumalaw ang lahat sa araw para humanap ng mga hindi alam na lugar, makakuha ng mga pagkakataon, at bumalik sa santuwaryong ito tuwing gabi. Nagsalita rin si Ao Zishuan, bukod pa rito, kung para harapin ang dagsa ng mga hayop o iba pang panganib, hindi dapat masyadong magkawatak-watek ang ating puwersa. Ngayon, hindi pa nakapasok sa ikapitong lugar ang mga tao mula sa apat na angkan. Kapag sila ay pumasok, tiyak na papasok sila sa santuwaryo. Kung masyadong magkawatak-watek ang ating puwersa, madali silang makakabagsak sa atin isa-isa. Kaya't napagpasyahan na natin iyan. Ipapaalam ko ang balita sa iba. Tanghali pa naman ngayon. Magkikita tayo sa santuwaryo sa gitnang lugar tuwing gabi. Matapos gumawa ng desisyon, umalis si Buddha Chanka kasama ang mga alagad ng Akademyang Budista, at pinamumunuan din ni Yehan sina Yeching, Ao Zishuan, at ang gininto ang kilin patungo sa parehong direksyon. Bagamat talagang mapanganib ang ikapitong lugar, kailangang gawin pa rin ang paghahanap ng mga hindi alam na lugar at pagkuha ng iba pang pagkakataon. Ito rin ay isang bihirang karanasan para sa lahat. Bagamat nais ni Buddha Chanka na sumunod kay Yehan, nais naman ng mga alagad ng Akademyang Budista na siya ang pamumunuan, kaya't napilitan siyang ibigay ang ideyang maglakad kasama si Yehan. Ang paglalakad-lakad sa ikapitong lugar ay naiiba sa unang anim na lugar. Maaaring makatagpo ng panganib anumang oras at kahit saan. Kalahating oras pa lamang silang umalis ng kastilyo nang makatagpo sila ng isang nakakatakot na 3D man, ang lahat ng lugar na may radius na 10 kilometro ay teritoryo nito, at ang mga galami na nakatago sa ilalim ng lupa ay nasa sakop ng pag-atake nito kahit sa 10 kilometro palayo. Ngunit dahil sa gininto ang unicorn, ang hari ng mga demonyong lahi, ligtas na nakatakas sina Yehan at iba pa. Tingnan ninyo, ano iyon? Sa walang katapusang lupain sa harapan, may isang grupo ng napakalaking nakakatakot na nilalang na parang ahas ngunit hindi naman ahas na gumagalaw sa lupa. Ang mga kakilakilabot na nilalang na ito ay parang pinalaki na uod na walang mata, at may mga patong-patong na mga likidong parang laway na umaagos, na napakadiri tingnan. Ito ay dapat na isang dayuhang nilalang. Sabi ni Ao Zishuan. Noong pumasok siya sa ikapitong lugar, nakipaglaban siya sa isang dayuhang nilalang. Bagamat hindi katulad ng mga nasa harapan ngayon ang dayuhang nilalang na kanyang nakaharap, ang presensya ng nakakatakot na nilalang sa harapan ay eksaktong kapareho ng mga dayuhang nilalang na kanyang nakita. Nagsalita si Yehan, ang presensya nito ay hindi mula sa mga demonyong lahi, dapat itong mga dayuhang nilalang. Ngunit ang mga dayuhang nilalang na ito ay naninirahan ng magkakasama, kaya't magiging problema iyon. Iwasan na lang natin sila. Gayunpaman, nang nais ni Yehan na iwasan ang grupo ng mga dayuhang nilalang na mukhang nakakatakot, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay malawakang nabasag, at isang mas malaking dayuhang nilalang ang lumabas mula sa lupa. Ang malaking bibig nito ay bumukas, at isang nakakatakot na lakas ng paglunok ang sinusubukang ilunok sina Yehan at iba pa sa loob ng kanyang katawan. Hindi maganda, may mas malaking nilalang dito. Habang ang nakakatakot na lakas ng paglunok ay kumikilos sa kanila, naramdaman nila na parang may isang bulkan ng paglunok sa ilalim ng kanilang mga paa na sinusubukang lunokan silang lahat. Sa sandaling ito, mula sa lupa sa ilalim ni Yehan at iba pa, isang puting katas na dayuhang nilalang na kasing laki ng isang gusali ng komersyo ang lumabas mula sa lupa. Ang mahaba at malaking katawan nito ay nakatayo ng tuwid, at ang malaking bibig nito ay bumukas patungo sa kanila, nakikita nila ang nakadiri na laman ng lalamunan na gumagalaw sa bibig ng dayuhang nilalang na ito. Nakita ito, umalangaw-ngaw ang hininga ni Yehan at ibinaba ang espada ng mga pagsubok. Isang nakakatakot na lakas ng espada ang direktang tumama sa malaking bibig ng dayuhang nilalang, ngunit ang nakakatakot na dayuhang nilalang na ito ay tila kayang lunokan ang lahat, direktang nilamon nito ang lakas ng espada ni Yehan at hindi naman siya nasugatan. Bumara din sina Yeching at Ao Zishuan, at dalawang nakakatakot na puwersa ang tumama sa katawan ng dayuhang nilalang. Ang gumagalaw na katawan nito ay tila napakalastiko at kayang labanan ang mga pag-atake ni Yeching at Ao Zishuan, na ibinabalik ang mga ito. Ungol. May malakas na ungol, at ang gininto ang unicorn ay galit na sumugod patungo sa dayuhang nilalang. Inilabas nito ang kanyang matutulis na mga kuko at hinampas ang dayuhang nilalang. Ang nakakatakot na mga kuko ay agad na gumuhit ng isang serye ng mga nakakatakot na mga guhit sa gumagalaw na katawan ng dayuhang nilalang, at mula sa mga sugat ay umaagos ang isang nakadiri na mga likido. Nang tumama ang suntok na ito sa dayuhang nilalang, isang tunog ng sakit at takot ang lumabas mula sa kanyang malaking bibig. Ang tunog na ito ay may kasamang walang katapusang lakas ng tunog na nagdulot ng sakit sa mga tainga ni Yehan at iba pa. Alis tayo.
Nakita na ang dayuhang nilalang ay nasugatan, agad na tumakas sina Yehan at iba pa at nais na umalis sa lugar. Gayunpaman, malinaw na ang dayuhang nilalang na umatake sa kanila ay ang hari ng mga dayuhang nilalang sa lupa. Kasunod ng kanyang ungol ng sakit, ang mga dayuhang nilalang sa lupain ay naging galit, ang kanilang mga katawan na parang pinalaki na uod ay tumayo ng mataas, at mga batay ng puting katas na likido ang pumutok mula sa kanilang mga bibig. Ang likidong ito ay napakapadikit, at napakahirap na maalis kapag ikaw ay madikit nito. Swoosh swoosh swoosh. Daan-daang nakakatakot na likido ang pumutok patungo sa kanila, na siksik na parang ulan. Nabulag sila at hindi makatakas. Bigla, habang naiipit sina Yehan at iba pa, muli na namang umatake ang dayuhang nilalang na umatake sa kanila. Ang nakakatakot na lakas ng paglunok ay kumalat sa buong kalawakan, sinusubukang lunukin ang lahat, kahit na ang ilan sa kanilang kaparehong lahi ay nalulunok ng nakakatakot na dayuhang nilalang. Paglunok ng lalim na katotohanan. Kabanata 3256. Ibinato ni Yehan ang kanyang espada, at ipinakita ang lalim na katotohanan ng paglunok ng hininga ng buhay. Ang dalawang puwersa ng paglunok na ito ay nagkakasugat ng galit sa kalawakan, at ang hininga ng buhay ng nakapalibot na mundo ay tila nalulunok, kahit na ang hininga ng buhay sa loob ng katawan ng nakakatakot na dayuhang nilalang ay lumalabas. Gayunpaman, sa pagtatalo ng dalawang puwersa ng paglunok na ito, isang nakakatakot na bulkan ng paglunok ang lumitaw sa lupa. Ang lahat ng bagay sa paligid ay gumagalaw patungo sa bulkan na ito, at ang mga dayuhang nilalang ay walang awa ring nalulunok. Iselyo ang langit, iselyo ang lupa. Sa oras na ito, hinampis ni Yehan ang kanyang palad, at ang nakakatakot na bakas ng palad ay lumitaw sa ibabaw ng langit, na bumababa patungo sa nakakatakot na dayuhang nilalang, parang bundok na tay na bumubigat sa ibabaw. Umubo. Sa isang iglap, sa pamamagitan ng nakakatakot na palad ni Yehan, ang dayuhang nilalang na kasing laki ng gusali ng komersyo ay direktang binomba pababa sa lupa, na sumaklaw sa 10,000 metro. Isang malaking bakas ng palad ang lumitaw sa lugar na may radius na 1,000 metro. May mga galaw na parang nanginginig ang lupa at gumuguho ang mga bundok. Sa sandaling ito, ang lahat ng dayuhang nilalang ay naging mga takot na ibon at nagkawatak-watek, at lahat sila ay pumasok sa lupa. Ang mga dayuhang nilalang na parang uod ay napakahusay sa paghuhukay papasok sa lupa. Maliban sa ilang mga bangkay, lahat ng dayuhang nilalang na nakakalat sa lupa kanina ay nawala na, nag-iwan ng mga butas sa lupa. Mahirap talagang harapin ang mga dayuhang nilalang na ito. Huminga ng maluwag si Yehan. Mayroon silang dalawang hindi karaniwang nilalang na sina Yehan at ang gininto ang unicorn kaya nila itong kayang harapin. Kung iba pang tao ito, baka hindi nila kayang gawin iyon. Uy, may isang hindi alam na lugar sa ilalim dito. Sa oras na ito, plano sana ni Yehan na gamitin ang kanyang pangitain na nakakakita ng malayo para makita kung saan pumunta ang mga dayuhang nilalang matapos silang makahukay papasok sa lupa, ngunit natuklasan niya ang isang makapangyarihang hadlang na pumipigil sa kanila sa ilalim ng lupa. Maririnig ang mga salita ni Yehan, huminga ng maluwag sina Yeching at Aozishuan ngunit sabay ring medyo nasasabik. Sulit na makipaglaban sa mga dayuhang nilalang na ito para makatagpo ng isang hindi alam na lugar. Halika, bumaba tayo para tingnan. Ang lahat ay bumaba sa lupa. Sa ilalim ng nakakatakot na pagkasira ng pagseselyo ni Yehan sa langit, ang lupa sa loob ng 1,000 metro ay nagkalatlat, ngunit maraming mga butas ang lumitaw mula sa lupa, ang mga butas na ito ay dapat na karaniwang tahanan ng mga dayuhang nilalang. Pumili sina Yehan at iba pa ng isang pasukan at pumasok doon. Sa loob nito ay may hindi mabilang na mga daanan na umaabot sa lahat ng direksyon, na parang isang palaisipan, at may mga bakas na natitira mula sa pag-akyat ng mga dayuhang nilalang sa lupa. Parang karaniwang nakatira sa ilalim ng lupa ang mga dayuhang nilalang na ito, at nagtayo sila ng isang malaking pugad sa ilalim ng lupang ito. Ang mga daanan sa ilalim ng lupa ay umaabot sa lahat ng direksyon. Kung wala ang pangitain ni Yehan na nakakakita ng malayo para harapin ang landas, tiyak silang maliligaw at hindi makakarating sa lokasyon ng hindi alam na lugar. Bakit napakaraming bulate na nasa loob ng kundito? Hindi nagtagal nang maglakad sila sa ilalim ng lupa, natuklasan ni Yehan at iba pa na may hindi mabilang na mga puting kun na nakasabit sa tuktok ng mga daanang ito, na parang binalot ng mga siklo ng seda. Ang mga kun ay puno ng mga tao. Ginagamit ng mga dayuhang nilalang na ito ang mga kun ng tao bilang pagkain. Dapat silang pumasok sa lungsod ng tadhana libu-libong taon na ang nakalilipas, ginawa silang mga kun ng tao at naiwan dito. Walang emosyon na nagsalita si Yehan. Noong gamitin niya ang kanyang pangitain na nakakakita ng malayo para galugarin ang lupa kanina, natuklasan niya ang mga kun ng tao na ito at nakita rin na ang mga dayuhang nilalang ay lumulunok ng mga kun ng tao na ito.
Ang bawat kun ay naglalaman ng isang tao, at tiyak na ang mga taong ito ay pumasok sa lungsod ng tadhana noong mga nakaraang pagkakataon. Pagkain ng mga kon ng tao. Nagtinginan sina Yeching at Ao Zishuan. Nang isipin nila ang mga nakadiri na dayuhang nilalang na iyon, hindi napigilan silang makaramdam ng pagduduwal. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Yehan, iniiwasan ng lahat ang ilang mga dayuhang nilalang sa mga daanan na umaabot sa lahat ng direksyon at nakarating sa harap ng hindi alam na lugar na unang natuklasan ni Yehan. Ang lugar na ito ay pinaghihiwalay ng isang sinaunang batong pintuan. Sa ibabaw ng batong pintuan ay may isang makapangyarihang hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng kapangyarihan. Tunay na isang hindi alam na lugar. Hindi ko alam kung ano ang naroon. Parehong umaasang tumingin sina Yeching at Ao Zishuan. Hindi inabala ni Yehan ang mga dayuhang nilalang at binuksan ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng hadlang sa sinaunang batong pintuan. Sa pagbubukas ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng hadlang, dahan-daang binuksan ang sinaunang batong pintuan. Sa kanilang mga mata, ang loob ng batong pintuan ay isang malawak na puting espasyo, hindi nila makita ng malinaw ang anumang bagay. Agad na pumasok sina Yehan at iba pa sa loob ng batong pintuan isa-isa. Matapos silang pumasok, naramdaman nila ang isang pakiramdam ng kawalan ng bigat at nakapasok na sila sa isang kakaibang espasyo. Maliit na mundo, mukhang dapat mayroong isang pamana na iniwan ng isang malakas na tao mula noong sinaunang panahon. Tiningnan ni Yeching ang kakaibang espasyong ito, lumingon kay Yehan at nagsabi, ito ay isang maliit na mundo. Mukhang kailangan nating maghanap ng magkahiwalay. Malapit nang magdilim sa ilang oras, at kailangan nating makarating sa kanlungan sa gitnang lugar bago magdilim. Tumango si Yehan at nagsabi, ganito na lang, kayo dalawa ay magkasama. Maaaring mangyari ang mga aksidente. Hahayaan kong samahan kayo ng gininto ang unicorn. Hindi tumanggi sina Yeching at Ao Zishuan. Kung mangyari man ang isang aksidente sa kanila, si Yehan lamang ang madadala pababa sa huli. Kabanata 3257. Matapos umalis sina Yeching, Ao Zishuan, at ang gininto ang kilin, pumili rin si Yehan ng isang direksyon na pupuntahan. Tiyak na may pamana sa kakaibang maliit na mundong ito, ngunit kailangang hanapin ito ng magkahiwalay ni Yehan at iba pa. Hindi nagtagal, natuklasan ni Yehan ang maraming sinaunang espiritual na damo at espiritual na prutas sa maliit na mundong ito. Mayroon din itong espiritual na lakas, at tiyak na may mga ugat ng espirito sa ilalim ng lupa. Gamit ang kanyang pangitain na nakakakita ng malayo, naghanap si Yehan ng daan-daan. Hindi pa umabot ng isang oras ay marami na siyang nakuha. Ang dalawang ugat ng espiritu ay inilipat ni Yehan sa daigdig ng Xuanman, at higit pang dami ng mga espiritual na damo at prutas ang kanyang nakuha. Ito ay, damong hugis espada, napakarami. Sa oras na ito, dumating si Yehan sa isang lugar kung saan maraming damong hugis espada ang tumutubo. Hindi mabilang ang mga damong hugis espada sa lupa, at may malakas na kapangyarihang parang espada na nagmumula sa mga ito, na nagpapalibot sa langit at lupa ng malakas at matalim na presensya. Ang damong hugis espada ay isang uri ng espiritual na damo na tumutulong sa mga nagsasanay na mapabuti ang kanilang intensyon ng espada. Ito ay mukhang isang espada, kaya tinawag itong damong hugis espada. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na makakita si Yehan ng napakalaking lugar ng damong hugis espada. Ang mga damong ito ay napakaluma, at ang intensyon ng espada na nilalaman ay labis na malakas, napakalaking tulong ito para mapabuti ng mga nagsasanay ang kanilang intensyon ng espada. Agad na naghanap si Yehan ng daan-daan, at ang lahat ng libu-libong damong hugis espada na ito ay inilipat niya sa daigdig ng Xuanman. Hindi nagtagal, sa pamamagitan ng kanyang nakakatakot na paghahanap, natagpuan ni Yehan ang isang monumento ng espada, sa dulo ng lupain kung saan maraming damong hugis espada ang tumutubo. Ang hugis ng monumentong ito ay parang isang espada, at ang katawan nito ay itim. Bagamat hindi ito mataas, may isang nakamamanghang lakas ng espada na dumadaloy sa mundo sa monumento ng espada. Ang lakas ng espadang ito ay napakalakas na nagpahirap kay Yehan na lumapit dito. Napakalakas ng intensyon ng espada. Ang ganitong intensyon ng espada ay mas malakas pa kaysa sa intensyon ng espada sa tore ng espada ng master ng espada na hindi natatalo. Hindi nakakagulat na maraming damong hugis espada dito. Mukhang ito ay pinalaki ng intensyon ng espadang ito. Nabigla si Yehan, ang malakas na intensyon ng espada sa monumentong ito ay nagpahirap sa kanya na lumapit. Marahil ang taong nag-iwan ng maliit na mundong ito ay isang malakas na nagsasanay ng espada noong sinaunang panahon. Ang intensyon ng espada ay kasing lawak ng isang kalaliman, umaabot hanggang sa langit. Ang may-ari ng maliit na mundong ito ay tiyak na isang malakas na emperador, at ang kanyang intensyon ng espada ay dapat na umabot sa antas ng hindi mawawasak. Nabigla si Suzuko sa malakas na intensyon ng espadang ito at nagsabi.
Hindi mawawasak. Nabigla si Yehan at nagsabi, ang ganitong intensyon ng espada ay lampas na sa pinakamataas na intensyon ng espada at walang hanggang intensyon ng espada, at umabot na sa antas ng hindi mawawasak. Nagsabi si Suzaku, tunay na umabot na ito sa antas ng hindi mawawasak, ngunit mayroon lamang isang bahid ng intensyon ng espada ng hindi mamatay dito. Ang hininga ng buhay ng nakapalibot na damong hugis espada ay nagpapakain sa monumento ng espada, kaya't ang bahid ng intensyon ng espada ng hindi mamatay na ito ay palaging naririyan. Ngunit para sa iyo, bata, ito ay isang magandang pagkakataon para mapabuti ang iyong intensyon ng espada. Basta't makakagawa ka ng pagtutugma sa intensyon ng espadang hindi mawawasak na ito, madali mong mapapataas ang iyong ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan hanggang sa pinakamataas na antas. Talagang magandang pagkakataon iyan. May kislap sa mga mata ni Yehan, at nakaupo siya nang nakatali ang mga paa sa 100 metro layo mula sa monumento ng espada. Ang malakas na intensyon ng espada na nagmumula sa kanyang katawan ay kumalat paakyat. Sip-sip, sa isang iglap ng makipag-ugnayan ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan sa malakas na intensyon ng espada sa monumento ng espada, ang dalawang intensyon ng espada ay nagkakasugat ng husto. Ang mga puwersa ng intensyon ng espada ay nagkakasalungat, na nagdulot ng panginginig sa bakas ng espada ng buhay at kamatayan na kanyang kinokontrol, parang malapit na itong mawasak ng intensyon ng espadang ito. Ang malakas na intensyon ng espada na nilalaman sa monumento ng espada ay tila labis na tinatanggihan ang paglapit ni Yehan na itinuturing nitong mahina. Bilang isang pag-iral na umabot na sa estado ng walang hanggan at hindi mawawasak, ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan ay parang mga langgam sa harap nito, walang karapatang makipag-ugnayan dito. Gayunpaman, hindi pa sumusuko si Yehan. Normal lang na mahirap na pagsamahin ang ganitong malalakas na intensyon ng espada, ngunit ang mga kapangyarihan ng intensyon ng espada ay nagmula sa iisang pinagmulan, isinilang mula sa iisang espada. Urong-urong. Ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay naging isang matalim na presensya na umaalingaw-ngaw sa kalawakan at patuloy na bumabalot sa monumento ng espada. Ang dalawang intensyon ng espada ay patuloy na nagkakasugat, at maririnig ng bahagya sa hangin ang mga tunog na parang pagkakaugnay ng mga sandata. Mga kalahating oras ang lumipas, at sa pamamagitan ng pagtitiyaga ni Yehan, unti-unting tinanggihan ng malakas na intensyon ng espada sa monumento ng espada ang pagkiling nito sa ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan at hindi na ito patuloy na tinatanggihan. Ngunit para makagawa ng pagtutugma ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan sa malakas na intensyon ng espada sa monumento ng espada, kailangan itong tunay na kilalanin ng kapangyarihan ng intensyon ng espada sa monumento. Mga bagay na walang may-ari, bakit kailangang magpakatigis? Hindi ba't nanatili ka rito noon para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon? Matibay ang isip ni Yehan, at ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay patuloy na dumadaloy sa paligid ng monumento ng espada, parang mga uod na hindi mawawala, patuloy na lumalapit dito ng walang pagod. Ang dalawang intensyon ng espada ay dumadaloy sa kalawakan. Marahil ay natapok ang kapangyarihan ng intensyon ng espada sa monumento ng espada. Sa patuloy na pag-atake ni Yehan, parang binuksan ang kapangyarihan ng intensyon ng espada sa monumento ng espada, at ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan ay dumaloy na parang dagat. Urong. Sa isang iglap nang pumasok ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan sa pamamagitan ng siwang na ito, agad na pumasok ang kanyang intensyon ng espada sa isang maliwanag na walang laman na espasyo kung saan libu-libong espada ang nakatayo sa kalawakan. Sa gitnang bahagi na napapalibutan ng libu-libong espada, may isang lakas ng espada na matatagpuan sa gitna ng mga ito, parang hari ng mga espada na tinatanggap ang pagsamba ng mga espadang ito. Intensyon ng espada ng hindi mamatay. Malinaw ang isip ni Yehan, at agad na kumabit ang kanyang intensyon ng espada sa intensyon ng espadang ito. Sa isang iglap nang kumabit ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan sa intensyon ng espada ng hindi mamatay na ito, agad na nagkaroon ng pagtutugma sa pagitan ng dalawang intensyon ng espada. Naiintindihan ni Yehan mula sa intensyon ng espadang hindi mawawasak na ito ang kalungkutan, pag-iisa, at pagmamataas. Sa isang iglap, ang intensyon ng espada ng hindi mamatay ay nagkaroon ng pagtutugma sa ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan, at ang bakas ng espada ng buhay at kamatayan sa katawan ni Yehan ay biglang sumabog at naging isang tunay na buhay na gininto ang espada. Kabanata 3258. Pinakamataas na intensyon ng espada.
Tumingin si Yehan sa tunay na buhay na gininto ang espada sa dantian, at may matibay na kulay na kumislap sa kanyang mga mata. Ang pagtutugma sa kapangyarihan ng intensyon ng espada sa monumento ng espada ay napromote na ang ikasyam na antas na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan hanggang sa pinakamataas na antas ng intensyon ng espada. Ang pinakamataas na intensyon ng espada ay isang nakakatakot na pag-atake sa kendo. Kapag ang kapangyarihan ng intensyon ng espada ay isinama sa pamamaraan ng espada, tiyak na doblehin nito ang lakas ng pamamaraan ng espada. Kahit na hindi ito gamitin kasama ng pamamaraan ng espada, ang pinakamataas na intensyon ng espada ay isang nakakatakot na lakas ng pag-atake. Tama iyan. Ang intensyon ng espada ng hindi mamatay na may pagtutugma ay nagdala ng iyong intensyon ng espada hanggang sa pinakamataas na antas. Sa tulong ng monumento ng espadang ito sa hinaharap, mabilis na mapapabuti ang iyong intensyon ng espada. Sabi ni Suzaku. Maririnig ito, tumingin si Yehan sa lokasyon ng monumento ng espada. Hindi niya nagawang makipag-ugnayan sa intensyon ng espada ng hindi mamatay sa monumento ng espada kanina, na nagpahirap sa kanya na makalapit sa loob ng 100 metro mula dito. Ngunit iba na ngayon. Sa pamamagitan ng pagtutugma sa intensyon ng espada ng hindi mamatay sa monumento ng espada, nakabuo si Yehan ng isang ugnayan na parang sa mga kaibigan sa intensyon ng espada ng hindi mamatay. Maaari na siyang lumapit sa monumento ng espada ngayon, at kahit na dalhin ito papasok sa daigdig ng Xuanman. Pagkatapos nito, inipon ni Yehan ang monumento ng espada sa daigdig ng Xuanman. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Yehan. Mayroong ganitong monumento ng espada sa maliit na mundong ito, at ang taong nag-iwan ng maliit na mundong ito ay tiyak na isang malakas na tao sa larangan ng isang emperador ng langit noong sinaunang panahon. Malamang na may iba pang magagandang bagay bukod pa sa monumento ng espada. Gayunpaman, sa daang tinatahak ni Yehan patungo sa malayo, biglang naging baluktot ang buong maliit na mundo, at ang lahat ng bagay sa paningin ni Yehan ay dahan-daang nawawala, kasama na ang mundong ito. Uy! Mukhang natagpuan na nila ang sinaunang pamana. May ngiti sa mukha ni Yehan, at dahan-daang nawala siya kasama ang mundong ito. Nang lumitaw muli si Yehan, nasa kalawakan na siya kung saan sila nakipaglaban sa mga dayuhang nilalang. Lumitaw din sina Yeqing, Hao Zishuan, at ang gininto ang unicorn. Sa sandaling ito, unti-unting nagdidilim ang langit, na nagpapalakas pa ng pakiramdam ng pagbaba ng presyon sa kalawakan. Xiaohan. Lumapit sa kanya ang 2 tao at isang hayop. Kumusta? Ano ang nakuha ninyo? Tumingin si Yehan kina Yeqing at Hao Zishuan. Pamana ng isang matandang mandirigma ng espada. Ang kabilang panig ay nasa larangan din ng emperador ng langit bago siya mamatay, na tinatawag na emperador ng langit na Wu Wei. Ngumiti si Yeqing. Nagtingin si Hao Zishuan kay Yeqing na may inggit at ngumiti, napakaswerte ni Ate Yeqing, siya lamang ang napili natin. Mabuti naman. Tumingin si Yehan sa langit at nagsabi, halika na, dapat na tayong pumunta sa santuwaryo sa gitnang lugar. Kung tayo ay magpapahuli, huli na tayo. Agad na tumalon at naglakbay sa kalawakan ang 3 tao at isang hayop. Hindi kalayuan sa santuwaryo sa gitnang lugar sina Yehan at iba pa, at makakarating sila roon sa halos kalahating oras sa kanilang bilis. Ngunit ngayon ay nagdidilim na ang langit, at unti-unting bumababa ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Habang lumalalim ang gabi, lalakas pa ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Bagamat hindi natatakot si Yehan, hindi kayang tiisin ni Yeqing at Hao Zishuan ang pagsalakay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na ang 3 tao at isang hayop sa santuwaryo sa gitnang lugar. Hindi tulad ng unang pagpasok ni Yehan at iba pa sa kastilyo, ito ay isang maliit na lungsod na may sakop na 10 milya lamang. Siyempre, ang sukat na ito ay hindi pa rin isang maliit na bayan, ngunit medyo maayos pa ring napapanatili ang mga gusali sa loob. Swoosh swoosh swoosh. Pagdating ni Yehan at iba pa sa kanlungang ito, nakita nila ang isang serye ng mga figure na lumalapit sa kanila. Ika-4 na kapatid. Ang mga dumating ay sina Li Zhengdao, Xu Chaoj, Chen Yi ng bundok ng Tiandao, sinaunang Buddha na si Banan, batang babae na Buddha na si Chanjia, at si Xiaben. Dumating sila rito bago pa si Yehan at naghihintay sa kanya sa kanlungang ito. Nakita na maayos ang mga taong ito, huminga ng maluwag si Yehan at nagsabi, Kuya, pumasok tayo at mag-usap tayo. Paglubog ng gabi, naipasok na ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ang lupang ito, at tanging ang mga pumapasok sa santuwaryo lamang ang makakahinga ng maluwag. Gayunpaman, matapos pumasok sa santuwaryo, nalaman din ni Yehan ang sitwasyon. Sa mga taong kilala ni Yehan, marami ang nasugatan, ang ilan pa ay malubhang nasugatan, kabilang ang anak ng pagpapasilang, Zhang Wushuang, at Ling Hu Qingyi.
Ang mga kasama rin sa Akademyang Xinwu na sina Mo Boding at Ming Shishuan ay malubhang nasugatan, pati na rin si Jia Yire ng bundok ng Tiandao, pati na rin sina Shaoli ng mga hayop na may katarungan at iba pa. Kahit na sina Lin Chi at Abi Tianwang ay nagdusa ng iba't ibang antas ng mga pinsala. Siyempre, ang pagdating ni Yehan ay nagdulot din ng kaginhawaan kina Li Zhengdao at iba pa. Mayroong si Yehan na nagtataglay ng batas ng buhay, at sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihang ito, hindi mahirap na tulungan ang mga taong ito na gumaling ng mabilis. Sa huli, tumagal ng 1 oras bago unti-unting gumaling ang mga nasugatang tao sa kanilang grupo. Napakatakot ng dagsa ng mga hayop tuwing gabi. Marami tayong nawalang lakas dito, ngunit maswerte tayo na narito ka. Kung hindi, mahihirapan tayong lampasan ang mga susunod na daan. Tumingin si Xu Chaoj kay Yehan at napabuntong hininga. Nawala ng mahigit 10 tao ang Akademyang Xinwu sa huling dagsa ng mga hayop. Ito ay mga magagandang panla para sa kinabukasan ng Akademyang Xinwu, at ang pagkawala ng isa ay isang pagkawala. Nagsalita si Yehan, hinamak natin ang kakilakilabot na katangian ng dagsa ng mga hayop na ito, at hinamak din natin ang panganib sa ika-7 lugar. Sa ika-7 lugar, lalo na tuwing gabi, hindi dapat magkawatak-watek ang ating lakas. Ngunit ngayon ay sama-sama na tayo. Kapag dumating muli ang dagsa ng mga hayop ngayong gabi, hindi na tayo mabibigla tulad ng kahapon. Kabanata 3259. Maririnig ito, nagsalita si Li Zhengdao, ang antas ng panganib na umiiral sa ika-7 lugar na ito ay lubos na nagtaas ng kahirapan para sa atin na makahanap ng mga hindi alam na lugar. Ngayon, halos wala tayong nakuha sa labas. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka matagal pa tayong manatili sa ika-7 lugar na ito ng ilang araw pa. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yehan noong una. Siyempre, walang nakakaalam na magiging napakapanganib na ang ika-7 lugar. Lubos itong nagtaas ng kahirapan para sa kanila na makahanap ng mga hindi alam na lugar. Sa ngayon, kailangan na nating magpasa hanggang dahan-dahan. Napakapanganib ng gabi dito, at puno rin ng panganib sa lahat ng dako sa araw. Batang Master, gaano katagal tayo mananatili sa ika-7 lugar na ito? Tanong sa kanya ni Chen Yi ng bundok ng Tiandao, at lahat ay tumingin kay Yehan. Maririnig ito, huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, hindi hihigit sa 4 na araw. Kahit na hindi tayo makakuha ng anumang bagay sa ika-7 lugar, kailangan na nating pumasok sa ika-8 lugar. Ang ating pangwakas na layunin ay dapat na ang ika-12 lugar at ang templo ng tadhana. Maririnig ito, may mga ekspresyon ng pag-asa sa mga mata ng lahat. Ngunit mula nang mabuksan ang lungsod ng tadhana, kakaunti lamang ang mga tao na nakapasukat sa ika-12 lugar, at mas kaunti pa ang makakapasok sa templo ng tadhana na labis na hinahangad ng mga tao. Dumarating na ang dagsa ng mga hayop. Sa oras na ito, may isang sigaw mula sa labas na naging dahilan para silang lahat na nag-uusap sa loob ay pumunta sa pader ng lungsod sa labas. Sa kasalukuyan, ang mga nagsasanay sa santuwaryo ay dumating na sa pader ng lungsod isa-isa. Sa madilim na mundo, may isang grupo ng mga labis na marahas na halimaw na umaungal patungo sa kanila. Ano bang nagpasigaw sa mga hayop na ito? Sa pader ng lungsod, maraming mga nagsasanay ang nagtinginan ng nagtataka, ngunit ang takot ng malaking labanan ay kumalat na sa madilim na mundong ito. May 6 hanggang 7 daang mga halimaw na papalapit sa santuwaryong ito, at ang bawat isa ay napakalaki. Sa kalangitan ng gabi at sa lupa, ang kakilakilabot na ungol ay parang isang hukbong kamatayan na hindi matatalo. Patayin! Inilabas ni Yehan ang espada ng mga pagsubok at itinuturo ito sa kalangitan ng gabi. Ang mga pag-atake ng mga tao sa pader ng lungsod ay parang isang bagyo ng ulan na lahat ay tumatakbo patungo sa kalangitan ng gabi sa labas ng proteksyon na takip. Sa kasalukuyan, may mahigit 300 tao sa kanilang puwersa sa kanlungang ito. Kung gusto nilang pigilan ang dagsa ng mga hayop na muling darating, mas madali ito kaysa sa huling pagkakataon. Nakita na ng lahat ang paparating na dagsa ng mga hayop kagabi, kaya't lahat ay ibinibigay ang kanilang lakas para patayin ang mga sumasalakay na nagwawalang buhay na mga halimaw. Sa pagkakataong ito, dahil sama-sama silang nagtatrabaho, hindi na kasing hirap ng kagabi si Yehan, ngunit ang kanyang mga lihim na armas ay ipinakita isa-isa. Hindi pa umabot ng 10 minuto ay umabot na sa 20 ang bilang ng mga halimaw na namatay sa kanyang mga kamay. Ang mga bangkay ng mga halimaw ay nakapile-pile sa labas ng pader ng lungsod na parang mga burol, at ang nakakatakot na dugo ay dumaloy mula sa mga bangkay na parang batis, na ginawang pula ang lupa. Ang mga kakilakilabot na tunog ng labanan ay sumabog isa-isa sa ilalim ng kalangitan ng gabi, at ang mga kalunos-lunos na labanan ay patuloy na nagaganap. Sa huli, inilabas na lamang ni Yehan ang gininto ang unicorn mula sa proteksyon na takip at pumunta sa kalangitan ng gabi sa labas para makipaglaban sa mga marahas na halimaw.
May mga taong nagtatanggol sa loob, kaya't hindi nag-aalala si Yehan na makakalusot ang mga nakakatakot na halimaw na ito papasok sa lungsod at masisira ang proteksyon na takip. Hindi na nagulat ang mga tao sa lungsod na hindi apektado si Yehan sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na dumating kasama ang paglubog ng gabi. Bago pa ito, binanggit na ito sa lahat ni Buddha Chanka. May mga taong nagtatanggol sa lungsod na nagbigay daan kay Yehan na ganap na buksan ang kanyang mga kamay at paa at magpakasawa sa labanan. Bagamat napakapanganib ang mga marahas na halimaw na ito, ang ganitong mapanganib na labanan ay makakapaghubog sa kakayahan sa labanan ng mga nagsasanay. Ang pagpapabuti ng lakas ay tiyak na mas mabilis kaysa sa pagmumuni-muni at pagsasanay. Ang kasalukuyang layunin ni Yehan ay ang larangan ng unang antas na banal na hari. Matapos ang labanan sa mga halimaw kagabi, natuklasan ni Yehan na lumakas pa ang Tianwei na kanyang kinokontrol, ito ay ang benepisyo ng labanan. Ang gabing ito ay tumagal ng 2 oras. Sa huli, isa lamang sa daang mga halimaw mula sa 6 hanggang 700 ang umatras. Ang amoy ng dugo ay kumakalat sa hangin na nakakapagpauhaw. Sa pagtatapos ng digmaan, maraming tao ang mukhang pagod na. Personal na nagbantay sina Li Zhengdao at iba pa sa pader ng lungsod para pigilan ang muling pagdating ng dagsa ng mga hayop, at ang iba naman ay bumalik sa lungsod para ibalik ang kanilang lakas. Gayunpaman, hindi bumalik si Yehan sa lungsod. Matapos ang digmaan, direktang sinunog ni Yehan ang mga bangkay ng mga halimaw na parang mga burol, at sa huli ay nakaupo siya nang nakatali ang mga paa sa labas ng lungsod, na hinahayaan ang kanyang braso ng mga Diyos at demonyo na sumipsip ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na umiiral sa kalangitan ng gabi. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay uunlad sa proseso ng pagsipsip ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo na ito. Siyempre, hindi ipaglalaban ni Yehan ang kaunting pagkakataong ito. Ikapat na kapatid, talagang hindi mahuhulaan ang mga galaw ng taong ito. Parang walang bagay sa mundong ito na makakapijaw sa kanya. Tumingin si Li Zhengdao kay Yehan na nakaupo nang nakatali ang mga paa sa labas ng lungsod, ngumiti at napabuntong hininga. Hindi karaniwan ang batang master, kaya't natural na hindi rin karaniwan ang kanyang mga ginagawa. May sakit na mukha na nagsabi si Chen Yi ng bundok ng Tiandao, na may dalang sinaunang espada sa kanyang likod. Sa kanyang pananaw, kung matatanggap ng ninuno ng tao ismo bilang isang alagad, si Yehan ay ang pinakamahusay na tao sa mundo. Braso ng mga Diyos at demonyo. Napabuntong hininga si Xu Chaoch sa kanyang isip at tumingin sa braso ng mga Diyos at demonyo ni Yehan. Maaari na lamang niyang igalang ito. Ito ay orihinal na ang suntok ng demonyo ng Akademyang Xinwo, ngunit sayang na hindi ito naging pagkakataon para sa Akademyang Xinwo. Ngunit sa kabutihang palad, si Yehan ay isang kasapi na rin ng Akademyang Xinwo. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi sa labas ng lungsod, tahimik na nakaupo nang nakatali ang mga paa si Yehan, hindi gumagalaw. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay nakakakuha ng sarili nitong kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi, na nagbigay din kay Yehan ng oras para mapabuti ang kapangyarihan ng langit na kanyang kinokontrol. Dapat na rin siyang pumasok sa larangan ng banal na hari. Sa pagpasok ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa kalangitan ng gabi, unti-unting lumalakas ang braso ng mga Diyos at demonyo ni Yehan, kahit na ang mga selula ay pinalakas na rin. Ang dalawang sobrang forma sayon ay gumagana, at ang mapa ng mga Diyos at demonyo ay malinaw na makikita, ito ay isang napakagandang at kahangahangang tanawin. Mabilis na lumipas ang isang gabi, at matapos unti-unting mawala ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa langit at lupa, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at tumigil sa pagsasanay. Maaari pa ring maramdaman ni Yehan ang mga pagbabago sa braso ng mga Diyos at demonyo. Habang lumiliwanag ang langit, ang mga tao sa lungsod ay unti-unting dumating sa tuktok ng pader ng lungsod. Sa labanan kagabi, bagamat sinunog na ni Yehan ang mga bangkay ng mga halimaw na naiwan, basa pa rin ang dugo sa lupa na nagpapaalala sa malaking labanan kagabi. Kabanata 3260. Hindi na marami ang oras na natitira para sa atin. Halika na, lahat. Magkikita tayo ulit dito mamayang gabi. Tumingin si Xu Chaoch sa maliwanag na langit. Ngayon sa ikapitong lugar na ito, maaari na lamang silang gumalaw sa araw at manatili ng maayos sa santuwaryo tuwing gabi. Ang lahat ay tumango, at matapos batiin si Yehan, nagtungo sila sa iba't ibang direksyon. Umalis din si Yehan sa santuwaryo kasama sina Yeqing, Ao Zishuan, at ang ginintoang kilin. Dahil sa pagtaas ng panganib, napakahirap ng makahanap ng mga pagkakataon sa ikapitong lugar. Hindi na maaaring umasa si Yehan sa ibang tao lamang, kailangan din niyang makilahok. Gayunpaman, isang bagay na dapat banggitin, sa pagkakataong ito, sumunod muli sa kanya ang batang babae na Buddha na si Chanjia.
Ang mga tao sa akademyang Budista ay pinamumunuan ng sinaunang Buddha na si Banan. Ang pagdaragdag ng batang babae na Buddha na si Chanjiya ay natural na nagdulot ng kaunting kawalan ng kagalakan kay Ao Zishuan, ngunit alam din niyang kung nais niyang paalisan ang babae na ito, kailangang magsalita si Yehan. Ngunit hindi naman intensyon ni Yehan na paalisan si Buddha Chanka. Kung gusto mong maging bukas ang isip mo, kung hindi mo mapipigilan ang ilang mga bagay, kailangan mo na lang tanggapin ito. Bukod pa rito, maaaring may iba pang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita. Pinaaliw ni Yeching si Ao Zishuan. Maririnig ito, napabuntong hininga na lamang si Ao Zishuan nang walang magawa. Gayunpaman, habang papalapit na sa tanghali, sa ikapitong lugar na ngayon, maliban kina Yehan at iba pa, ang mga tao mula sa apat na angkan ay unti-unting nakapaglakad sa lugar na ito. Ito na ba ang ikapitong lugar? Sa ibabaw ng isang kalawakan, dahan-daang lumitaw si Kang Tianzan. Tumingin siya sa madilim na mundong ito na may matibay at nakakapagod na presensya, at ang kanyang magagandang mata ay kumislap ng malakas na liwanag. Ang lalaking iyon ay pumasok na dito noong isang araw na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung ano ang naranasan niya roon. Narinig ko na mula pa sa ika-6 na lugar, bawat lugar ay hindi madali. Hehe, napakaswerte naman. Dakilang banal na babae, mukhang bukod sa iyo, isang hindi ka pani-paniwalang magandang babae, mayroon din akong maraming kapalaran kasama ang magandang babae sa harapan ko. Bigla, sa kalawakan sa harapan ni Kang Tianzan, dahan-daang lumakad si Yehan patungo sa kanya kasama ang tatlong babae at isang hayop sa kalawakan. Nagdulot ito ng kaunting pagkabigla sa magagandang mata ni Kang Tianzan. Talagang isang pagkakataon. Nakita si Yehan na papalapit kasama ang tatlong magagandang babae na may iba't ibang estilo. Ang magagandang mata ni Kang Tianzan na puno ng pagkabigla ay unti-unting kumerba, at nagsabi siya, sinabi ng lahat na napakapanganib ng ikapitong lugar at napakahirap mabuhay doon. Ngunit ngayon, mukhang may isang tao na hindi lamang mabuti ang kalagayan, kundi kasama pa ng mga magagandang babae. Mukhang ang lubhang mapanganib na ikapitong lugar na ito ay naging isang magandang lugar para sa iyo na maglakbay kasama ang mga magagandang babae at makipag-usap tungkol sa pag-ibig. Salamat sa papuri, ngunit mukhang hindi maganda ang mood ng pinuno. Pomleng Xiao si Yehan at tumigil sa kalawakan sa 100 metro layo sa kabilang panig kasama ang tatlong babae at isang hayop. Nakita si Kang Tianzan na lumitaw, at hindi nagpakita ng magandang mukha kay Yeching at Ao Zishuan sa kanya. Bilang isa sa mga pinuno ng lahi ng tao, ang mga taong dapat na nasa panig ni Yehan ay biglang nagbago ng panig at sumali sa iba para harapin si Yehan. Paano mo nasabi? Tumingin si Kang Tianzan kay Yehan nang nakakurba ang mga mata, at binaliwala niya na lamang sina Yeching, Ao Zishuan, at ang batang babae na Buddha na si Chanjiya. Ang pagkikita mo sa akin mag-isa ay ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Pinilipit ni Yehan ang kanyang leeg. Ang kanyang nakangiting tingin ay naging dahilan para mahigpit na hawakan ni Kang Tianzan ang kanyang pilak na sibat, at nagsabi siya, bakit, gusto mo bang patayin ako dito? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Maririnig ito, Pomleng Xiao si Yehan at nagsabi, sa totoo lang, kung wala ang ganitong kasunduan, kung wala ang nakakatakot na babae sa likod mo, ang Emperador Kang Tian, talagang gusto kong patayin ka ngayon. Lalaki, mukhang hindi ka na makakapagpatay sa akin. Muli namang tumahimik ang mga mata ni Kang Tianzan. Alam niya ng lubusan na kung makikita niya si Yehan mag-isa, talagang papatayin siya nito. Bagamat mapagmataas at bastos si Kang Tianzan, alam din niyang hindi niya kayang talunin si Yehan ngayon. Sa 5 hindi ka pani-paniwalang figure, si Yehan na ang nararapat na numero 1, at ang ibang 4 ay hindi kayang talunin siya ng mag-isa. Hindi talaga kita papatayin, ngunit dahil nais mong harapin ako, kailangan kong ipakita ito. Muli namang Pomleng Xiao si Yehan, at ang gininto ang unicorn ay umungal din sa langit. Ang nakakatakot na puwersa ng mga hayop ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mukha ni Kang Tianzan. Gininto ang unicorn. Ang magagandang mata ni Kang Tianzan ay nagpakita ng pagiging seryoso. Bagamat hindi niya pa nakita ng personal ang takot ng gininto ang unicorn, ang kapalaran ni Wang Chui at Prinsipe Baxia ay ang pinakamahusay na patunay. Hindi nila kayang talunin ang gininto ang unicorn, at alam ni Kang Tianzan na hindi rin niya kayang talunin ito. Kang Tianzan, kung tama ang hula ko, dapat kang bago pa lamang pumasok sa ikapitong lugar. Huwag mong sabihin na ang 10 emperador ng angkan ng Kang ay hindi kasama mo ngayon. Kahit nakasama ka nila, hindi nila ako mapipigilan. Kaya't ikaw na lang ang magdusa ng kapalaran. Itinaas ni Yehan ang kanyang kamay. Sa ilalim ng seryoso at magagandang mata ni Kang Tianzan, umungal ang gininto ang unicorn at sumugod patungo sa kanya. Ang bilis at lakas ng gininto ang unicorn ay nakakatakot, kung hindi siya makakaiwas, magiging napakasakit ng kanyang mga kamay.
Nakita ang gininto ang unicorn na papalapit sa kanya, hindi nang ahas na harapin ito ng diretso si Kang Tianzan. Ang kanyang katawan ay naging isang bulk zone ng hangin at makitid na nakaiwas sa nakakatakot na pagtama ng gininto ang unicorn. Sa wakas ay mararamdaman na ng babaeng ito ang sakit. Pomleng Xiao si Ozishuan at tumingin kay Kang Tianzan na mukhang medyo nahihiya. Natural na hindi gusto ni Ye Qing si Kang Tianzan. Noong una, pinamumunuan ni Kang Tianzan ang hukbo ng angkan ng Kang para linisin ang buong mundo ng lahi ng tao. Hinawakan din niya si Ye Qing at bantahin si Ye Han, na naging dahilan para muntik na siyang mamatay. Ungol. Muli na namang umungal ang gininto ang unicorn at muling sumugod patungo kay Kang Tianzan. Ang gininto ang katawan ay parang isang gininto ang kidlat na hindi na makapag-address pa si Kang Tianzan. Ang mukha ni Kang Tianzan ay medyo pangit. Sa sandaling kumilos ang gininto ang unicorn, naramdaman niya ang hindi maihahambing na marahas na kapangyarihan. Ngayon na hindi na niya ito maiiwasan, kailangan na niyang atakehin ang gininto ang unicorn ng diretso. Batayan ng langit, pigilan. Ang pilak na sibat ay kumiling sa buong mundo, at ang nakakatakot na mga batayan ng langit ay nagtipon sa nakapalibot na mundo, na bumuo ng isang malaking bilangguan na ikinulong ang sumusugod na gininto ang unicorn sa loob nito. Ngunit napakatakot ng lakas ng gininto ang unicorn, sa ganitong pagtama, direktang sinira nito ang malaking bilangguan.